Capricorn, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading ngayong August 26 sa September 1, 2024. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment, check na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see Capricorn, what's coming to you this week? Health. Oh, so Capricorn, ang focus ninyo ngayong week na to ang inyong kalusugan. So kung meron kayong mga iniinda dyan, kailangan nyo nang ipa-check up, ikonsulta, no? Kasi you'll never know na ito'y malala na pala. So at least maagapan. Okay? And also, ang health naman, hindi lang siya sa physical, no? This is also health ng iyong physical, mental, emotional. So, you really have to take care of your health. You also have peace. So, meron ditong peace of mind. Maaring isa rin yan sa bibigyan nyo ng focus, yung magkaroon kayo ng katahimikan ng isip, diba? Pwede rin may peace offering, pwede makikipag-ayos ka sa iba, or merong person na bibigay ng peace offering sa inyo. Organization, ayan. So, kailangan mong i-manage yung iyong time, yung iyong energy ngayong week na to kasi maaring marami kang kailangang asikasuhin at gawin. So, para mas maging efficient ka, planuhin ng maigi ang iyong mga activities para lahat magawa mo yung mga kailangan mong ayusin. Okay? Especially if you're someone na may mga multiple jobs or maraming responsibilities. Okay? So, your overall energy, the 5 of Wands. Ayan na nga, may conflict dito. Ano tong conflict na to? 7 of Cups. Oh, okay. Yung iba sa inyo maaring marami kayong kakausapin or kakaharapin ngayong week na to na maaring mag-cause ng conflict or challenge. Pwedeng magkaroon ng misunderstanding, miscommunication. Okay? Pwede rin if you are connecting with some people, no? Lalo na romantically. Tapos, maraming taong involved, no? Yung iba sa inyo, maraming taong involved sa inyo. Be careful kasi pwedeng it may cause conflict na pwedeng mag-away-away sila. Your challenge is the 7 of Wands. As a challenge, medyo nahihirapan ka mag-set ng boundaries, no? Yung tipong minsan naaawa ka sa isang tao, so pinagbibigyan mo. Pero minsan kasi natitake advantage ka ng iba. So you have to firmly set your boundaries. Your opportunity is the devil. Oh, as an opportunity. Meron kang pagkakataon na palayain yung sarili mo sa mga unhealthy habits, no? Lalo na kung may kinalaman sa kalusugan mo yan. Anything na alam mong hindi nakakabuti para sa'yo, para sa kalusugan mo, you're going to let go of that. Okay? This can also mean yung mga situation, condition, living condition, work environment na stressful sa buhay mo or toxic sa buhay mo. You're going to let go of that. Okay? Yung iyong opportunity is a blessing, the Queen of Pentacles. As a blessing, Queen of Pentacles, this is about stability in your finances. So, yan naman talaga yung isa sa gusto ng mga Capricorn. Financial stability. And also, having the resources that you need. So, kung ano man yung pangangailangan mo for this week, it will be provided sa'yo. So, you don't have to worry. No? Lalo na't ikaw ay nagiging masipag lalo. You're really working hard. Let's see your money, career, finances, the 2 of Swords. Meron kang major decision na kailangan gawin whether papasok ka sa isang business partnership o hindi. Kasi pwede itong business partnership na to, ang involved dito ay romantic partner mo or isang kaibigan na malapit sa'yo or family member. Kasi minsan mahirap pumasok sa isang business partnership na meron kayong, yung connection ninyo is by family, by blood, or, diba? Kasi lalo na kung pag nagkaroon ng problema, diba? Ang hirap i-handle kasi may kasama ng emotions of
yung relationship ninyo. Okay? So, I think iyan yung setting boundaries na kahit na magkamag-anak, romantic partner, papasok kayo sa isang business partnership, kailangan malinaw sa inyo yung boundaries ninyo. Hanggang saan yung limitasyon na papasok yung pagiging magjowa nyo, mag-asawa nyo, magkapatid nyo, ah, mag-parents, no? Ganyan, mag-parents. Mag-ina, mag-ama, no? So, whatever relationship that is. Kasi minsan, yun yung nakakasira sa business partnership na, ano mo naman ako kaibigan mo naman ako para ano na, palipasin mo na yan, or jowa mo naman ako, okay lang yan. 'Di ba? You really have to set that boundaries kung gusto mo maging successful yung negosyo na yan, or else, hindi yan mag-work para sa inyo. Okay? So, some of you naman, maaring sa business, maaring may offer for a business galing sa iba, or yung iba naman offer sa trabaho. Pwedeng new position to. Kaya lang parang ano to may kasamang yung yung tipong may ibang intention. Na tipong, ipopromote kita, pero, you have to be close, ganyan. Oo, medyo controversial, Capricorn. Oo, but for some of you naman, pwede tong agreement, no? Papasok ka sa isang agreement, new business, new career path. Stay low-key as you get the job done. So, maaring meron kang kailangang parang hindi ka masyadong open, or parang hindi ka masyadong nag-expose ng mga bagay na ginagawa mo sa career mo, sa business mo, sa finances mo, para makaiwas ka sa mga taong naiinggit. Wow, meron kang minamanifest sa career, sa business, sa finances mo na nangyayari na. It's already happening for you. It's happening. So, let's see your love life. Ace of Pentacles, Nine of Swords, Knight of Swords. So, pagdating sa relationship, pwedeng meron ditong nag-aaway sa pera. Ayun na nga ba yung sinasabi ko pagdating sa negosyo Mahirap magnegosyo pag magjowa. Okay lang kung yung iba kahit mag-asawa na. Pero meron kasing maraming mga ganyang cases na magjowa, nagnegosyo, tapos hindi nag-workout. Nahirapan silang paghatian or i-liquidate yung mga ari-arian nila. But for some of you, you may be starting a new relationship, no? Kung single ka. Kaya lang parang may nafe-feel ka na red flag dito sa person na to, lalo na sa kanyang pananalita. Yung tipong masyadong mayabang, o kaya itong person na to maraming pangako, no? Na parang, teka lang, ganon. Oo, minsan kasi may mga ganon, nagpapa-impress. Pagdating naman sa Capricorn, mahirap ma-impress ang Capricorn. Or, lalo na kung ang isang Capricorn ay very, established na siya. Para sa kanya, ang na-impressive is yung intellect, yung talino ng tao. Merong friendship, o new love, o naku, yung iba sa inyo, pwedeng ang kaibigan ninyo ay nagiging romantic partner nyo, or connection na nagsimula sa pagiging magkaibigan, tapos parang nakakaramdam ka ng romantic connection with this person, or yung person mo, yung kaibigan mo, nakakaramdam ng romantic connection with you. Na syempre, hindi mo sure kung ito bang nararamdaman mo ay pagmamahal as a friend or lovers, no? Medyo complicated siya. Kaya nga, you have to set your boundaries na kapag kaibigan ba, kaibigan lang talaga, or may possibility or i-allow mo na maging part ng romantic connection mo. Very busy, Capricorn. Uy, may revenge. Merong Mars in Scorpio in the 8th house. Pwedeng merong meron dito na when it comes to finances, other people's money, pwedeng meron person dito na may sama ng loob sa'yo dahil sa pwedeng feeling niya meron kang nagawang, parang inisahan mo siya sa pera or sa investments. Impulsiveness. This is Mars in Aries in the 1st house. So, pwede rin meron kang gagawing action ngayong week na to na
mamadaliin mo. So, maging maingat sa ganyan kasi baka pagsisihan mo, no? Kahit ano man to, may bibilhin ka or may decision ka na hindi mo pag-iisipan. So, pay attention to that. Focus. Ayan. If you focus on what you don't want, there's a good chance you might get it. Focus on what you do want instead. O, diba? Siyempre, oo. Mag-focus ka dun sa gusto mo, hindi dun sa ayaw mo. Para yun yung ma-manifest mo. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. Bye!